Ang laking baging yun ah. Baging ni Tarzan oh. Sagasa mode. Siguro yung kalsada na yan papunta yan sa ano, papunta yan sa Sitio Tala. Yeah. Good morning mga brother. Pupunta tayo ngayon sa Mayantok, Tarlac at sisilipin ulit natin yung kalsadang dinaanan ko noon nung pumunta ako ng Anzac Twin Falls. Inaayos nila yon dahil merong event na gaganapin noong February. At ayun na nga, natapos ang February. Ngayon ay halos papasok na tayo doon sa tag-ulan na. Sisilipin ko lang yung kalsada kung pwede pang humabol yung mga gustong mamasyal doon. Dahil nung last na pumunta ako ay mahirap. Yung kalsada talagang bako-bako, maraming bato, malalaking bato, malalalim na rat, at kung ano-ano pang pwedeng ma-experience nyo doon at part ng adventure nyo kung sakaling pumunta kayo doon. Tingnan natin yung mga iba pang rides na pwedeng gawin dyan sa may Mayantok at saka San Jose, Tarlac. Hi guys, halo-halo muna tayo. Ayan, bago tayo umakyat. Pampalamog. Yeah. Grabing init. Ay, hindi pa rin naayos. So hindi nga nila inaayos dito. Kita nyo, lalaki pa ng rat nyo, lalalim pa. Pero anyway, tara, silipin pa natin. Ito, bungad na to ha, sa mga nagbabalak pumunta ng Anzac Falls. Oops. Oopsie. Whoopsie. May namamasyal dito sa taas. Ito na yung part na mabato eh. Parang ganun pa rin, walang nagbago. I think ang inayos lang naman yata nila dun sa may bandang malapit na sa falls. Ito yung mga malalaking bato. Oops. Ay, walang iya. Oops. Diretso lang. Oops. Yeah. Ay. Oops. Wait. Nung nakaraan nakita ko tong kalsada na to eh. Saan kayo pupunta to? Ito na naman tayo. Penyo pa para na dito eh. Nya? Jay mapanjin nambalan. Ita kunada ka damanggana ko na. Oin. Yung mga ano naghahunting. Kumukuha ng honey. At naghahunting ng ano ng tawag sa ganun, labuyo. Kasi meron sila doon pangati. Yung manok na yung rooster. Pag tumila ako yun, maririnig yun ng gusto nilang huliin na labuyo. Yeah. Mahalimuyak yung amoy mint ng eucalyptus tree. Ang bango. May kalsada dito. Siguro yung kalsada na yan papunta yan sa ano, papunta yan sa Sitio Tala. Parang gusto kong sundan yan.
Mamaya, puntahan muna natin. Para may pakita ko sa inyo yung kabuuan ng kalsada. Yun. Yan, dyan ako muntik matumba nung nakaraan. Ito yung ruta na to, yung isa sa pinakaunang ginawa kong ruta noong kakakuha ko pa lang ng trail bike. Kaya nung time na yun, syempre, ginagamay pa natin yung galawan ni Rosa. Ngayon medyo tumaas na ng konti yung confidence ko dahil sa experience sa mga ibang rides na ginawa ko sa Cordillera. Grabe na. Lipad ang puwet. Grabe itong lalaking bato na ito. So ayun nga, hindi nila totally tinanggal or tinambakan yung kalsada na ito. Same pa rin, mga bato tsaka may mga rat pa rin na malalalim. Kung maalala ko, parang parehong pareho lang yung itsura ng kalsada nung unang punta ko rito. Oops. Nabitin yung ligo ko dun . Walang bawas-bawas ang gulong na ito mga brother. 30 to, 30, 28. Sagasa mode. Wera. Oops. Tagtag ang kaluluwa. Ang bilis ng biyahe natin sa to lang. Hindi natin nasundan yung kalsada doon. Anyway, okay lang, sarap tayo napunta. Yeah. Woo! Oh yeah. Walang kahangin-hangin. Halimuyak ng pine trees.
Yeah. Nung unang punta ko dito, basang-basa to dati. Ngayon ay dry na. Oops. 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 Ato tao na panta? Dua? Alright guys, pababa na tayo. Pagkwentuhan lang tayo kina kuya. Meron daw nagdala ng Mio dito, kwento sa akin. Mio 125. May fairing sa ilalim, basag daw eh. Yeah. Yeah. Ayan, medyo banayad na ngayon. Nung unang punta ko dito kasi ang lalalim ng rat niyan. May sapa pa. Yeah. Yeah. Ay, wait. 200 dito. Ito mas banayad. Oops. Yan, diyan kayo maglalakad. Yung pababa medyo okay pa yun eh. Pero pag akyat nyo, naku, mga 80 degrees siguro yan. Ito yung inaakyat namin, oh. Literal, nagapang ako rito, mga brother. Sobra. Gapang ako dyan, pakyat. Mga 5 hakbang, pahinga. Ganun yung galawan ko dyan dati nung pakyat na kami. So tara, balik na ulit tayo agad-agad. Titignan natin yung mga ibang kalsada doon na nakita ko kanina, yung pababa. I think may kukonekta doon papunta ng Sitio Tala. Pinakita ko lang sa inyo talaga yung quality ng kalsada dito papunta dito sa Anzap Falls. Para magkaroon kayo ng idea kung anong sasakyan ang dadali nyo. Pwede naman 4 wheels, kaso nga lang iiwan nyo yung 4 wheels nyo doon sa taas. So mula doon sa taas, pababa na kayo maglalakad. Hanggang dito. Kwento nga sa akin kanina ni kuya doon sa taas na merong Mio ay na dinala rito. At nakasurvive naman daw, yun nga lang medyo may tama na. Yung fairings kasi tumatama doon sa mga bato. So yun, tara, balik na tayo. Diba? Oops. Uhuy. Yeah.
To kayatan na to, medyo matarik-tarik din to. Yeah. Oops. Ah. Sayaw Berta, sayaw Berta. Yeah. At itong kalsada na to, yung tinuturo ko sa inyo kanina, napupunta yan. Sa tingin ko, papunta to sa Tala, Sitio Tala. Kasi may mga linya ng kuryente pababa doon. No? So titignan natin kung mayroong kalsada dyan pababa. At sana makalusot nga tayo, di ba? Kita ko yung kalsada doon sa Tala Road. Oh. Tara, babayin natin to. Papunta to ng Sitio Tala. Ay, may pahirapan na to. May poste ng kuryente oh. Tara. Yeah. Oops. Yeah. Wag nahulog tayo dyan. Hindi natin makita ang motor. Hep. Yeah. Ang dulas ng kahoy na yun ah. Parang wala ng kalsada rito ah. Pupunta na to sa ano? Sa bukid. Alrighty. Lalaking rat. Ay, Diyos mo yung garapan. Kita ko na yung mga bahay ng Sitio Tala. Lalim na. Lalim mo, Balbon. Malalim pala nun. Yun, grabe lalim. Yeah. Uhaw na ako, grabe. Dito tayo ngayon sa Tala Road. Dito sa taas ng Sitio Tala. Akyatin natin to. Silipin natin kung hanggang saan yung nasesementong part ng kalsada. Woohoo!
Ayos pala rito oh. Kasi medyo mahaba-haba na rin ata yung nasa-semento nila. Dire-diretso pa akyat ah. Ayos. Woo! Overlooking. Ayan mga brother, at ongoing pa rin pala yung pagtatrabaho rito. Sa tingin ko meron pang nasa-semento dito sa taas eh. Parang style kasi ng mga to ay kanya-kanya kontraktor kasi yan. So halimbawa isang kontraktor ang may hawak na ito, yung isa naman sa unahan ibang kontraktor naman. So kaya kung mapapansin yung kalsadang project na ganito, yung iba tapos na, yung iba hindi pa, kasi nakadepende sa trabaho rin ng isang kontraktor kung mabilis o kung ano man. Subukan natin akitin to. Dito yung pinaka motor pool nila. Oh, sabi ko na sa inyo eh. May putol lang doon kasi may ginagawang part. Pero sa tingin ko mahaba-haba na rin yata to. Ang taas na natin. Yeah! Oh, ganda. Maganda, maganda. May daan pa dyan pababa oh. Ah hindi, lalagyan nila ng barrier dito sa gilid. Sisementohin nila. Parang slope protection ng dating. Sanang Mount Tapulaw. Malayo-layo pa nga. Nakita ko na yung pinakamatangkad na bundok na yun. I think yan na yung Helera ng Mount Tapulaw. So medyo malayo-layo pa nga to. Pero kung mapapansin nyo, meron na siyang mga barrier oh. Kahit rough road pa to, meron na siyang barrier sa gitna, sa gilid. Kilometer 20. Siguro 20 kilometers yan mula dun sa kanto kung saan tayo pumasok kanina. Ayun, nandito pala sila. Dito sila marami naglalagay ng slope protection. Hindi na natin pupuntahan to. Kita ko naman dito yung haba ng kalsada rin, kahit dun sa kabila kita ko rin dun. Pero wala nang sementado ritong part. Presko, tsaka malalaki mga punong kahoy na dito. Ayan o, mga balete. Balete tree. Lamig ng ihip ng hangin. Sarap. Ang sarap. Alright guys, tara na. Alas 4 Gs ng hapon. Ayan ang oras natin. Ang laking baging yun ah. Baging ni Tarzan oh. Kilometer 20. Heck yeah. Hi guys, dito ko natatapos itong video na to. Maraming salamat sa inyong pagsama at panonood. Kung nagustuhan mo ang adventure na to, please like, share, and subscribe. Mike Solo Riding Adventure signing out. I'll see you on the next adventure.